So yes, bilang mga Christian, meron tayong Bible. Ako nga, hindi lang isa, dalawa, tatlo. So tatlo ang Bible ko. Pag hindi ko naiintindihan sa King James Version, ito, King James Version. Ito ang aking personal Bible. Pag hindi ko na naiintindihan dito kasi super malalim ng King James Version pag minsan. So, meron akong contemporary English version. Pero pag gusto ko pa rin i-verify, meron pa rin ako MBB or Magandang Balita Biblia na Tagalog. So yes. So, paano nga ba natin maiintindihan ang ating binibasa sa Biblia? So, of course, first things first, dapat manalangin ka muna na ipaunawa sa iyo ng Diyos yung binabasa mo. First, manalangin ka. Second, unawain mo yung context. Kung yung passage na yun, kung bakit yun ganun. Ano ba talaga nangyayari nung panahong sinusulat yun? Kumbaga, dapat alam mo yung tradisyon at kultura na umiiral sa panahon na yaon. For example, sa Old Testament, aware tayo na yung mga kings o yung ibang mga Bible character, meron silang iba't ibang asawa. Multiple husband, or should I say multiple wives. So, iba-ibang asawa nila. Bagamat meron din na iba-ibang asawa. So, na babae. Oo. Sa Bible, sa babaeng iba-ibang asawa, si Rahab. Iba-ibang asawa niya kasi nga prostitute siya. Meron naman nagpalit ng asawa, si Abigail. 'Di ba? Naging asawa, may una siyang asawa tapos naging asawa siya ni Haring David. Pero sa lalaki naman, grabe talaga. Sa Old Testament, merong mga hari na marami ang asawa. Example, si Haring David, ang dami niyang asawa. Si King Solomon, ang dami niya ring asawa. So, dapat aware tayo na nung panahon panala ng Old Testament, yung mga Bible characters noon is allow sila or hindi sa kanila bawal ang mag-asawa ng marami. So, hindi yun sa kanila bawal. Pero sa New Testament, iba na. Kumbaga, sa New Testament, kung babasahin natin ang New Testament, marami doon na one husband, one wife. Si Peter, isang asawa, siya may asawa. Si Peter, isa lang ang asawa niya. So si Pedro, isang asawa niya. Pinuntahan pa nga ni Jesus yung mother-in-law niya. Si Joseph, yung foster father ni Jesus, isa lang asawa niya, si Mary. Si Caria, ang asawa niya si Elizabeth. So, nung Old Testament, ay sa New Testament, loyal na sila. Kasi iba na ang kultura at tradisyon sa New Testament. So, mga loyal na yung mga tao doon. O, di ba? So, unawain mo, ano ba talaga ang tama? Polygamy ba na marami ang asawa? Tama ba yun? Or tama rin na isa lang ang asawa? So, isa lang yun sa mga topic na pag minsan may mga nalilito, di ba? Kaya dapat pag binabasa mo ang Biblia, dapat alam mo yung culture and tradition ng mga panahong isinusulat yun. So, kumbaga, hindi lang basta-basta i-interpret mo kung ano naiintindihan mo. Hindi yung ganun. Example, sa Old Testament, merong yung mag-sacrificial offering ng mga hayop sa Old Testament. Totoo yun. Pero sa New Testament, alam natin na si Jesus na ang tumupad doon sa tungkulin ng mga sacrificial animals. Kasi yung sa Old Testament, para sila mapatawad ng Diyos, kailangan may sacrificial offering silang mga animals. Pero sa New Testament, alam natin na yung blood of Christ, yung dugo ni Kristo ay sapat na. So, ang ibang nagbabasa medyo malilito. So, that's why
Sa Bible, alam natin na may mga discipleship na nangyayari, di ba? Kaya pag litong-lito ka na kung ano ba ang tama o mali, tanungin mo ang leader mo. Si Moses, meron siyang leader. Sino? Si Jethro. Si Joshua naman, may leader din siya, si Moses. Si Elisha, meron siyang leader, si Elijah. Sa New Testament, meron naman si Timothy, ang leader niya ay si Paul, 'di ba? So ikaw, sino ang leader na nagga-guide sa iyo?